Nagtungo si Pan Xiaoyang sa lugar na itinuro ng kanyang nakatransaksyon. Bumaba siya sa loob ng isang butas para kuhanin ang pera na ibinayad sa kanya sa ibinigay niyang kumpidensyal na impormasyon. Nabahala si Pan Xiaoyang noong may marinig ito na papalapit sa kanya. Pagkalapit ni Fang Ping ay agad nitong inatake ang kanilang bagong target. Agad namang nakagalaw si Pan Xiaoyang kaya naiwasan nito ang pag-atake ng ating bida. Isasagawa na ulit ni Fang Ping ang pangalawa niyang pag-atake, pero hindi na niya ito naituloy noong magpalabas si Pan Xiaoyang ng malakas na kapangyarihan. Naisip ng ating bida na napakalakas nga raw ng kanyang kinakalaban, ganito nga raw pala kalakas ang isang peak-rank 3 martial artist. Agad na tumakas si Pan Xiaoyang dala-dala ang natanggap niyang bayad, nangangamba siya na baka isang malakas na martial artist ang tumutugis sa kanya. Pero agad siyang nainsulto noong mapagtanto na niya ang rank ng ating bida. Sinabihan niya si Fang Ping ng isa nga lang daw pala itong rank 2 martial artist pero napakapangahas nga raw nito para humabol sa kanya. Nagsalita ang ating bida at sinabihan si Pan Xiaoyang ng sino nga raw ang nagsabi na siya lang ang nag-iisang rank 2 martial artist na naroon sa lugar. Sabay-sabay na nagsilabas ang mga kagrupo ni Fang Ping at agad nilang pinalibutan ang kanilang target. Hindi naman nataranta si Pan Xiaoyang, bagkus ay sinabihan pa nito ang grupo ng ating bida ng ano naman daw kung anim ang mga ito. Naisip ni Fang Ping na nagpapalabas nga raw si Pan Xiaoyang ng taglay nitong vitality para ipakita sa kanila kung gaano ito kalakas. Pinagmasdan ni Pan Xiaoyang ang lahat ng mga kasama ng ating bida. Idineklara niya na kapag may papatayin daw siya ay uunahin niya raw patayin ang babae na nasa kanyang likuran. Naisip ni Fang Ping na isang araw talaga itong rank 3 martial artist, natukoy nga raw agad nito kung saan ang kahinaan ng kanilang formation sa loob lang ng ilang segundo. Nagsalita si Pan Xiaoyang nang sa totoo nga lang daw ay ayaw niya sanang pumatay ng kahit na sino. Sinabi rin ng ating bida na wala rin naman daw silang plano na patayin si Pan Xiaoyang, gusto lang daw nila itong hulihin para makuha nila ang 10 million reward na patong nito sa ulo. Naisip ni Fang Ping na higit na mas malakas nga raw sa kanila ang kanilang target pero ito pa nga raw ang ayaw ng gulo. Talagang isang araw itong martial artist na nagtatrabaho sa opisina dahil mas gusto pa nitong umiwas sa pakikipaglaban. Sinabi ni Pan Xiaoyang na kung parehas nga raw sila na walang plano na patayin ang isa't isa, bakit nga raw hindi na lang sila gumawa ng isang kasunduan? Hinahabol nga lang daw siya ng mga ito nang dahil sa 10 million na reward. Kaya hindi na naman daw siguro mahalaga kung saan man nila ito makuha. Nag-alok si Pan Xiaoyang nang bibigyan niya raw sina Fang Ping ng 10 milyon kapalit ng pagpapanggap ng mga ito na kunwari ay hindi siya ng mga ito nakita. Naisip ng ating bida na dahil nga raw umiiwas talaga sa pakikipaglaban si Pan Xiaoyang, mukhang magagamit niya nga raw ang pagkakataong ito ng mas pabor sa kanila. Naging alisto na ang mga kasamahan ng ating bida sa anumang maaaring mangyari. Inihanda na nila ang kani-kanilang mga sarili sa posibilidad na mapalaban sila sa isang peak-rank 3 martial artist. Pero salungat sa inaasahan nila ang naging sagot ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping ang lahat ng kanyang mga kasamahan na bitawan na rin daw ng mga ito ang kani-kanilang sandata. Tinanong ni Zhao Lei ang ating bida kung ano raw ang ginagawa nito. Sinabi ni Fang Ping na hindi na raw nila kailangang maglaban kung mareresolba naman ng pera ang kanilang problema. Naisip ng ating bida na kapag nilabanan nga raw talaga nila si Pan Xiaoyang ay tiyak na malalagay sa panganib si Chen Yangxi, mas mabuti nga raw kung kausapin na lang muna nila ito. Ibinabana ng iba ang kanilang mga hawak na sandata kaya sumunod na rin si Pan Xiaoyang sa kanilang naging kasunduan. Sinabi ni Fang Ping na simula nga raw nang makita niya si Pan Xiaoyang sa listahan ng mga convicts ay alam niya na hindi talaga ito isang masamang tao. Nangatwiran si Pan Xiaoyang na may sarili raw siyang rason sa nagawa niyang kasalanan. Sinangayunan naman ni Fang Ping ang ikinatwiran ni Pan Xiaoyang, binanggit niya na sa panahong ito nga raw ay halos pinupuwersa na lang din ng kanilang mundo ang mga tao na gumawa ng mga kasalanan. Tinanong ni Pan Xiaoyang kung tapos na ba raw ang ating bida sa pagbibilang ng pera, kapag wala na nga raw problema ay aalis na nga raw siya ngayon. Tumayo si Fang Ping at sinabihan ang papaalis na si Pan Xiaoyang ng sandali lang daw. Agad na humarang si Tang Songting sa direksyon na nilalakaran ni Pan Xiaoyang. Tinanong ni Pan Xiaoyang ang ating bida kung ano ba raw ang binabalak nitong gawin. Tumawa si Fang Ping at sumagot nang wag daw siya nitong pag-isipan ng masama.
Ibabalik niya lang naman daw ang 1 milyon na ibinigay nito sa kanya para ipakita ang kanilang sinseridad. Tinanong ni Pan Xiaoyang kung ano ba raw ang ibig sabihin ng ginagawang ito ng ating bida. Sumagot si Fang Ping na nabanggit ng araw niya na gusto niya lang ipakita ang kanilang sinseridad. Bukod pa nga raw doon ay 6 ang miyembro ng kanilang grupo at mas madali daw hatiin sa 6 ang 9 milyon kumpara sa 10 milyon. Nagpasalamat na lang din si Pan Xiaoyang matapos marinig ang paliwanag ng ating bida. Nagpaalam na si Fang Ping at hinayaan na nilang makatakas ang target nilang si Pan Xiaoyang. Pagkalayo ni Pan Xiaoyang ay doon na nagsimulang magreklamo ang mga kasamahan ng ating bida. Tinanong ni Yang Xiaoman kung bakit daw nakipagkasundo si Fang Ping sa isang kriminal, nasaan na nga raw ang makatwira nitong desisyon bilang isang martial artist. Sinabi ni Fu Changding na gusto niya nga raw sanang ipagtanggol ang ating bida pero maling-mali nga raw ang ginawa nito. Napahingi naman ng pasensya si Chen Yangxi, iniisip nito na nagawa lang yun ni Fang Ping nang dahil sa nangangamba ito na malagay siya sa panganib. May biglang tinawagan si Fang Ping habang kinukwestiyon siya ng iba niyang mga kasamahan. Nagtanong si Wang Jinyang kung ano raw ang dahilan ng pagtawag ng ating bida. Pinaliwanag ni Fang Ping na nilagyan niya raw ng tracking device ang pera na dala ni Pan Xiaoyang, binanggit niya na ito nga raw ang taong nagtraidor sa Nanjing Martial Arts University. Sinabihan niya rin si Wang Jinyang na magpadala nga raw agad ito ng mga tao para mahuli na agad si Pan Xiaoyang. Nagulat ang mga kasamahan ni Fang Ping noong marinig nila na may nakakabit pala na tracking device sa pinatakas nilang target. Inilatag na ng ating bida ang 9 milyon na kanilang nakuha. Sinabihan niya ang kanyang mga kagrupo na kuhanin na nga raw ng mga ito ang kanilang parte. Pinuri ni Tang Songting si Fang Ping dahil nagawa nga rin daw nitong perahan maging ang isang kriminal. Sinabihan ni Fu Changding ang ating bida na sa sunod daw ay ipaalam naman ito sa kanila kapag may plano ito, huwag nga raw sila nitong pagmukhaing tanga. Inamin naman ni Yang Xiaoman na sa pagkakataong ito nga raw ay nagkamali siya ng paghusga sa ating bida. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan kung may katangian na ba raw siya ng isang martial artist, tinanong niya rin kung mahusay ba raw ang naisip niyang plano. Panay naman ang pagsipsip ni Fu Changding, ngayon nga raw ay naranasan na niya ang kasiyahan na kumita ng pera. Tinanong ni Yang Xiaoman ang ating bida kung makakatanggap rin daw ba sila ng bonus mula sa Nanjing Martial Arts University sa pagtulong nila na mahuli si Pan Xiaoyang. Sinabi ni Fu Changding na hindi nga raw ganoong kaimportante ang kahit na anong bonus. Mas okay nga raw kung mabibigyan sila ni Wang Jinyang ng ilang gabay kapag nakausap na nila ito. Naisip ni Fang Ping na tama nga raw ang sinabi ni Fu Changding. Isa na nga raw rank 4 martial artist si Wang Jinyang, kaya malamang ay matulungan sila nito kung paano kumita ng pera. Sinabi ni Wang Jinyang na napakagaling nga raw ng Magic University, 6 nga raw agad ang mga ito na nagpunta sa kanilang universidad. Tumugon si Fang Ping nang wag nga raw siyang biruin ni Wang Jinyang, ubos na nga raw sila kaya halos nasisiraan na sila ng ulo. Ang dahilan nga raw ng pagpunta nila doon ay naghahanap sila ng ibang mapagkakakitaan ng pera. Binanggit ni Wang Jinyang na may alam nga raw siyang paraan kung paano ang mga ito kikita ng pera at makakakuha ng kasikatan. Tinanong ni Wang Jinyang kung interesado ba raw ang grupo ng ating bida. Nagulat si Fang Ping sa sinabi ni Wang Jinyang, ano nga raw ang kailangan nilang gawin. Tinanong ni Wang Jinyang kung natatandaan pa ba raw nito ang payo na ibinigay niya noon patungkol sa emosyon ng mga tao. Ang galit nga raw na nagmula sa kahihiyan ay maaaring makatulong sa isang martial artist na pansamantalang makapagpalabas ng mas malakas na vitality, na makatutulong rin sa pag-unlad ng kakayahan nito. Binanggit ni Wang Jinyang na ang mga estudyante nga raw ng Nanjing Martial Arts University ay kinukulang na ngayon sa ambisyon at puro pag-aaksaya na lang ng oras ang kalimitang ginagawa. Ang mga namumuno nga raw sa kanilang universidad ay gusto nang magsagawa ng bagong reforma, kaso nga lang daw ay napakabagal naman ang progreso nito. Sinabi ni Wang Jinyang na plano niya raw gamitin ang abilidad ng ating bida at ng mga kasamahan nito para ipatikim sa mga estudyante ng Nanjing University ang makaranas ng matinding kahihiyan. Natakot ang mga naglalarong estudyante noong pasabugin ni Wang Jinyang ang pinaglalaroan nilang bola. Tinanong ni Fang Ping kung balak ba raw siyang palabanin ni Wang Jinyang sa mga estudyante ng Nanjing University. Sumagot ng oo si Wang Jinyang, ilalaban niya nga raw sina Fang Ping sa mga rank 2 students ng kanilang universidad.
Sinabi ng ating bida na mukhang hindi nga raw ito ganoong kadaling tanggapin, paano na nga lang daw kapag may nasaktan sa panig nila o sa panig ng mga estudyante ng Nanjing University. Sumagot si Wang Jinyang nang huwag daw itong mag-alala dahil hindi niya naman daw ang mga ito pababayaan. Makakatanggap nga raw ang mga ito ng tigtatatlong Rank 2 Vitality Pills, iimbitahin din daw niyang dalawang Grandmasters na sina Governor General Zhang at Principal Liu para manood ng laban. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang mga kasamahan kung tatanggapin ba raw ng mga ito ang balak ipagawa ni Wang Jinyang. Wala namang pag-aalinlangan na sumagot ang lahat na nakahanda nga raw silang gawin ito. Sinabi ni Fang Ping na sila nga raw muna ngayon ang gaganap sa papel na pagiging kontrabida. Madaming estudyante ang nagpunta noong marinig nila na may magaganap na laban sa pagitan ng dalawang unibersidad. Sinabi ni Wang Jinyang na 5 peak rank 2 students nga lang daw ang kanyang naipon kaya isa sa nga mga kagrupo ng ating bida ay hindi na mapapalaban. Nagpresenta si Tang Songting nang siya na lang daw ang alisin sa listahan, sa kanilang araw lahat ay siya na lang ang hindi nakakapag-bone forging ng 2 beses kaya hindi na raw siya aakyat para makipaglaban. Sinabi ni Wang Jinyang na aasahan niya nga raw na mabibigyan ng mga ito ng leksyon ang mga estudyante ng kanyang unibersidad. Tumugon si Zhao Lei anang huwag nga raw itong mag-alala dahil sila na nga raw ang bahala. Tinanong ni Chen Yangxi si Yang Xiaoman kung nakita ba raw nito si Fang Ping, nagtataka nga raw siya kung nasaan na ito. Itinuro ni Yang Xiaoman kung nasaan ang ating bida, binanggit niya na mukhang tumatawag nga raw ito ng pasikreto. Sinabi rin ni Yang Xiaoman na nababahala na nga raw silang lahat pero nagagawa pa nga raw nitong unahin ang pagtawag. Sinabi naman ni Chen Yangxi na okay lang daw dahil importante nga raw siguro kung bakit ito may tinatawagan. Tinawag ni Fang Ping ang atensyon ng kanyang mga kasamahan para sabihin na may magandang araw siyang balita. Binanggit niya na pupunta nga raw doon si Din Wangjing at teaching advisor Lu Fengro para protektahan sila. Tinanong ng ating bida ang kanyang mga kasama kung wala man lang daw ba ang mga itong reaksyon, mukhang hindi nga raw ang mga ito naniniwala sa kanya. Sumagot si Fu Changding nang hinihintay lang daw nila ang sunod na sasabihin ni Fang Ping, hindi nga raw sila naniniwala na magiging ganoon ito kasaya ng dahil lang sa ganoong bagay. Sinabi ng ating bida na halata raw pala sa kanyang mukha, tama nga raw ang mga ito na hindi ganoong kahalaga ang balita na una niyang nabanggit. Ang pinakamahalagang araw ay makakatanggap sila ng 20 piraso ng Rank 1 Vitality Pills at 5 piraso ng Rank 2 Vitality Pills bilang suporta sa kanila ng kanilang unibersidad. Pinuri ni Fu Changding ang ating bida, isang araw itong commercial genius sa mundo ng mga martial artist, wala nga raw makakapantay dito sa larangan ng pagkita ng pera. Idineklara na ng nakatalagang referee na magsisimula na raw ang unang laban. Nagpakilala ang lalaki na siya raw si Chen Pengfei na isang third-year student ng Nanjing University School of Weaponry. Isa nga raw siyang Rank 2 martial artist at siya rin daw ang nasa ikatlong pwesto sa lahat ng mga Rank 2 student ng kanilang universidad sa larangan ng naipon na points na galing sa mga misyon. Pinakilala lang ni Zhao Lei ang kanyang pangalan at binanggit na isa raw siyang elementary Rank 2 martial artists. Sinabihan niya rin ang kanyang makakalaban ng napakarami pang araw nitong sinasabi. Nagsimula nang umatake ang dalawa matapos nilang magpakilala. Sinabi ng isang lalaki na hindi na nga rin daw masama ang napapanood niyang laban, mataas na nga raw agad ang tensyon kahit na halos kakasimula pa lang ng mga ito. Ang lalaking ito ay si Zhang Dingnan, isang Rank 7 Grandmaster at ang kasalukuyang Governor General ng Nanjing Province. Humingi ng pasensya ang Rank 7 Grandmaster na si Huang Jing kina Governor General Zhang at Principal Liu dahil na-late raw siya ng pagdating. Biniro naman ni Zhang Dingnan si Huang Jing nang napakahuli ng araw nito, akala nga raw niya hanggang ngayon ay nagsasaya pa rin ito sa pagkapanalo ng Magic University sa natapos na Freshman Championship. Nagpaliwanag si Huang Jing nang halos kakatanggap pa nga lang daw niya ng balita mula kay Fang Ping at agad nga raw siyang nagmadali para makarating agad doon. Nagsalita rin ang principal ng Nanjing University at ang Rank 7 Grandmaster na si Liu Xiaozhang. Sinabihan nito si Huang Jing nang okay nga raw sana kung mas na-late pa ito, hindi nga raw sana nito masasaksihan kung paano mabugbog ang mga estudyante ng Magic University. Sumagot si Huang Jing nang tama nga raw si Liu Xiaozhang, hindi niya nga raw sana masasaksihan ang pangalawang beses na pagkatalo ng Nanjing University. Nainis si Liu Xiaozhang sa pabalang na pagsagot sa kanya ni Huang Jing, pinaalala niya dito na wala nga raw sila ngayon sa Magic University.
Nagtanong si Zhang Dingnan kung kaninong panig nga raw kaya ang mananalo, malalaman nga lang daw nila ito kapag natapos na ang laban. Umatake si Chen Pangfei habang sinasabihan si Zhao Lei ng napakayabang nga raw nito. Tinungtungan ni Zhao Lei ang sandata ni Chen Pangfei at tumalon ito habang umiikot sa ere. Natuwa si Chen Pangfei dahil tumalon nga raw si Zhao Lei para iwasan ang kanyang pag-atake. Ngayon nga raw ay mas madali na lang niya itong mapapatamaan habang pababa ito mula sa ere. Ginamit ni Chen Pangfei ang pinakamalakas niyang pag-atake na tinatawag na Prophetic Spear. Pero agad siyang nabahala dahil hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Hindi siya makapaniwala na nagagawa na palang makalutang ng rank 2 martial artist na kanyang kinakalaban. Sinabi ni Fang Ping na hindi na nga rin daw masama ang ipinapakita ni Zhao Lei, na master na rin daw pala nito ang elevated stance. Sa pagkakataong ito ay naging seryoso na si Zhao Lei at agad na inatake si Chen Pangfei. Pinulot niya rin agad ang nabitawang sandata ng kanyang kalaban. Tinanong ni Zhao Lei si Chen Pangfei kung tatanggap na ba raw ito ng pagkatalo. Agad namang sumuko si Chen Pangfei lalo na't nabitawan na niya ang kanyang ginagamit na sandata. Idineklara na ng tumatayong referee na ang Magic University raw ang nanalo sa unang laban. Sinabihan ni Wang Jinyang si Fang Ping nang ito na nga raw ang sunod na lalaban. Dapat nga raw nitong talunin ng mabilis ang apat na natitira para matagumpay na nilang maisagawa ang reforma na balak niyang gawin sa Nanjing University. Sumagot ang ating bida nang sisiguraduhin niya nga raw na matutupad niya ang request nito. Nagpakilala ang ating bida na siya raw si Fang Ping ng Magic University at isa raw siyang pick rank 2 martial artist. Tinawag niya rin ng senior ang kanyang makakalaban at nakiusap siya na wag nga raw siya nito masyadong pahihirapan. Agad na sumugod ang third-year student na si Lan Kaya, sinabihan nito ang ating bida na tikman nga raw nito ang kanyang pag-atake. Habang umiiwas ay napagpasyahan ni Fang Ping na hindi gamitin sa pagkakataong ito ang kanyang system. Bukod nga raw sa matitipid niya ang kanyang wealth value ay masusubukan na niya rin daw ang mga taglay niyang abilidad. Sinabi ni Zhang Dingnan na natatandaan niya nga raw ang ating bida, ito nga raw ang estudyante na gumagamit ng kanyang manic explosion habang nagaganap noon ang National Martial Arts Competition. Binanggit ni Liu Xiaozang na nagmula raw talaga sa kanilang Nanjing Province ang estudyanteng ito, nakakapanghinayang nga raw at hindi ito napunta sa kanilang Nanjing University. Tinanong ni Wang Jing kung bakit nga raw ganoon ang sinasabi ni Principal Liu Xiaozang. Kahit sa Magic University o Nanjing University pa nga raw ito pumasok, ang mahalagang araw ay martial artist pa rin ito ng kanilang bansa. Sinabi ni Zhang Dingnan na gusto niya nga raw makausap mamaya ang ating bida, may bagay nga raw siya na ibibigay dito. Tinanong ni Lan Kaya kung puro pag-iwas na lang daw ba ang alam ni Fang Ping. Sumagot ang ating bida ng ano nga raw ang magagawa niya kung hindi siya nito mapatamaan ng kahit na isa man lang beses. Sinabihan ni Lan Kaya ang ating bida nang tumigil na nga raw ito sa pagtakbo at labanan na raw siya nito ng harapan. Pinagbigyan naman ni Fang Ping ang kagustuhan ng kanyang kalaban. Ipapakita niya nga raw sa lahat kung gaano kahihina ang mga rank 2 student na nagmula sa Nanjing University. Sa pagkakataong ito ay sinalubong na ni Fang Ping ang kanyang kalaban. Sa pagbabangga nilang dalawa ay agad niya itong ginamitan ng kanyang na-master na teknik na tinatawag na 3 consecutive explosions. Sinabi ni Governor General Zhang na hindi na nga rin daw masama ang pag-atake na ginamit ng ating bida. Tumilapon si Lan Kaya matapos itong tamaan ng tatlong magkakasunod at naglalakasang pag-atake. Agad na sinalo ng mga estudyante ng Nanjing University ang natalo nilang kasamahan. Sinabi ni Fang Ping na siya na nga raw ang nanalo kaya umakyat na raw agad doon ang sunod niyang makakalaban. Umakyat ang isang lalaki at sinabi na siya na nga raw ang sunod na lalaban sa ating bida. Sinabihan ni Fang Ping ang kanyang makakalaban nang huminto na nga raw ito sa pagsasalita. Hindi na raw nito kailangang banggitin pa ang pangalan nito dahil hindi niya rin naman daw inaalala ang mga taong mahihina. Nainsulto ang umakyat na lalaki kaya agad na nitong sinugod ang ating bida. Pero kung anong bilis ng naging pag-akyat nito ay ganoon din ito kabilis na natalo. Tumilapon palabas ng arena ang katawan ng natalong lalaki. Mabuti na lang at nakakilos agad ito bago pa man siya matamaan ng tumilapon niyang sandata. Sa mga sandaling ito ay 3 beses nang nanalo ang Magic University laban sa Nanjing University.
Sinabi ni Wang Jinyang na magaling nga raw ang pagganap ni Fang Ping bilang kontrabida, nagagawa nga raw nito kung ano ang gusto niyang mangyari.